my beloved Boss Mike Cervera. Yun. Magandang umaga, wala tayong boses. Pasensya na, ha? Hindi matapos-tapos tong pamamaus natin, ano? Yun. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Dapat pinapakita natin yung kahit papanong suporta natin kay Manong Bongbong, no? Kaya ngayon pulang-pula ako, mga kababayan, ha? Pulang-pula tayo. Siyempre, kailangan ipakita natin yung suporta natin kay Manong Bongbong. 'Di ba? Oo. Alam nyo ba na ang mga Ilocano sa Ilocos Norte ay halos lahat galit na kay Aimee? Oo. Sabi ng aming mga kamag-anak, ay, galit na galit, makaungat da amin nandito yan, taagbalata, nagatid-dagti, ropa na, kung kunadamat. Oo, kung ano-ano mga kababayan, ha? Kung ano-ano yung mga sinasabi na ng mga Ilocano. Oo, natatawa na nga lang ako eh. Diba? Oo. Oo, yun na nga. Ay nako, mga kababayan ko, yung mga Ilocano, galit na galit kay Manang Aimee. At saka alam nyo mga kababayan ko, yan tama yan, Boss Mike, dito din sa Lawag. O, kita nyo? Sabi ko yung nanay ko huwag nyo ipapaalam siya nanay ko yan, ha? Oo, hindi ko na nga pinapanood ng mga bali-balita yun. Diba? Kaya lang, nandito si Delia Sococo. Nandito na yung mga pag-asa ko. Magkakasunod, Laila Collins. Baka naman, di ba? So, ito na. Mga kababayan ko, etong mga nangyari ngayon, nakakala ng mga DDS ay ikina-plus nila, ikinaganda ng imahe nila. Mga kababayan, maling-mali. Hindi ho naging maganda sa damdamin ng taong bayan. Karamihan, wag lang yung mga bobong DDS, kaya tumabi kayo. Tabi. Hindi ho naging maganda sa damdamin ng mamamayang Pilipino. Yung ginawa po ni Aimee Mahabang Baba na pagsira kay Manong Bongbong. Kaya yung mga Pilipino ngayon, yung simpatya, napunta na kay Pangulo. Pansinin nyo ho, mga kababayan. Yung mga komento ng ating mga kababayan sa social media. Pansinin nyo. Ano yung makikita ninyo? Puro negatibo laban kay Aimee Baba. Totoo. Ako'y nagbabasa habang ako'y bago mag-live dito. Habang naka-play yung replay nung ating admin, Mga kababayan ko, nakikita ko, galit na kay Aimee Marcos. Oo, sabi nung iba, mas mukha ka pa ngang adik noon. Hanap naman ako kung ano ba talaga itsura ni Manang Aimee noon. Oo nga, kung ipagbabasin nyo mga kababayan, yung kanyang itsura noon kay Manong Bongbong at isama nyo na si First Lady, mas mukhang bangag si Aimee. Ganun ho ang itsura Di ba? Hanap talaga ako Sabi ng mga tao, kung kukumpara mo naman sa itsura ng mga Marcos ang mga Duterte, di hamak naman na mas mga mukhang bangag ang mga Duterte. Hanap din ako mga kababayan. Ganun Kaya ito sample lang naman. Kung pag-uusapan lang ay itsurang bangag, at kung ang pag-uusapan lang naman ay itsura para masabing bangag, kasi ganyan ho mag-isip ang mga DDS. Pag ngiwi daw, adik. Ngayon, kung ganun lang pala ang pag-uusapan, gawin na rin nating basihan yung ganun. Tulad nito, tignan nyo ho mga kababayan ko, hindi ho yan, si Katunying. Yan. Tignan nyo ho mga kababayan ang itsura sa taas.
Kung sino mas adik sa kanilang, tignan. Tignan nyo si Aimee na mahabang baba noon pa. Tignan nyo. Ikumpara nyo dito sa kabataan ni Manong Bongbong at ni First Lady Lisa. Tignan nyo kung sino mas mukhang adik sa taas. Kaya nga ang tanong dito, sino mas mukhang adik sa kanilang tatlo, guys? Tignan nyo sa bandang ibaba. Yan. Tignan nyo ho, mukha. Tignan nyo maigi. Sige nga ho, eto ho yung mga pinagbibintangang adik daw eh. Eh bakit ganito? Kung totoo pala na nag-aadik yung dalawa, eh ako mga kababayan, tanungin nyo si Aimee, baka siya talaga ang tunay na adik at bangag ha? Diba? Kasi ho mga kababayan, hindi normal yung kanyang kaisipan. Yung pag-iisip ni Aimee, hindi na normal. Diba? Sabi nga ni Pachuchay, mas kamukha na ni Mangusin. Eh baka sila talaga totoong magkapatid. Sabi nga ni Mighty Manong, Hindi kaya etong si Aimee tsaka si Norman Mangusin ang totoong magkapatid kasi magkamukha eh. Oh, tingnan nyo. Ayan ha. Makikita nyo naman nung araw. Sige, tuloy. Boss Mike. Kung ikukumpara naman natin siya, mga Duterte. Ayan, ang pamilya. Oh, ayan, tignan nyo, mga kababayan ko. Sabi sa caption din, sino nga ba mukhang adik sa kanila? Oh, press 1. Kung ang mukhang adik, press 1 kung ang mukhang adik ay etong mga Duterte. Oh, press 1. Siya nagsasabing mas mukhang higit na adik itong mga pamilya ni Duterte. Sige nga mga kababayan ko, kayo na ho umusga. Oh, ayan ho. Oh, di ba? Kaya ho mga kababayan, ang mga expose ni Aimee, lumang-luma na yun eh. Sige, ipagpalagay na ho natin na tayo, kahit siguro karamihan sa inyo, nakasubok ng mga pinagbabawal na gamot, dahil sa kabataan, mapusok. Bibihira mga kababayan sa atin ang hindi nakakasubok. Di po ba mga kababayan? Pero hanggang ganun lang yun, yung masubukan. Pero kapag ikaw nagkapamilya na, nag-iiba na yung pananaw. Tama, mali? O ngayon, yung bait, kailangan pa bang ungkatin yung noong panahon pa ng mga bata sila? Eh mga kababayan, yung edad ni Aimee Marcos ay 80 na. Napakatagal ng panahon. Ilang panahon na lang magsasama na si Digong. Ilang panahon na lang magkakasama na sila ni Digong. Kung yan sana yung pinagmamaktol ni Aimee Marcos, Aimee Babalina, na hindi niya makasama si Digong, huwag kang mag-alala, ilang panahon na lang magkakasama na kayong dalawa. Oo, hintay mo na lang yung panahon kaya na yun. Malay mo, pagdating ng panahon, nasa kabilang buhay kayo pala magkasamang dalawa. Diba? Kayo ang magbebengbangan sa impyerno habang kumukulo yung asopre sa kama. Diba? Yan. Hintayin mo na lang. Di kan to makauray. Uray yung biit. Asidugan. Asidugan matay kan to laang. Diba? Diba mga kababayan ko? Malapit na yan. Huwag kang mag-alala. Mabebengbang ka ni Digong sa impyerno, sa kamang kumukulong asopre. Walang pipigil sa inyo doon kung yun lang ang pinagmamaktol ng baba mo. Di ba? Maktol na maktol yung baba mo. Huwag kang mag-alala. May uuntog rin niya sa itlog ni Digunyo. Namimiss niya na siguro na nauuntog yung baba niya sa itlog ni Digong. Ha? Kaya siguro mga kababayan ay nagmamaktol sa sandaling panahon. Kahit man lang makipag-agawan ako doon sa mga babae ni Digong, sapat na yun. Alam mo, sa totoo lang kami nagtataka talaga. Takan-taka ko mga kababayan kung ano ba talaga. Maraming nagsasabi,
kahit mga DDS, oy, baba! Alam mo ba, kahit mga kaibigan kong DDS hindi natuwa, maaring natuwa lang sa iyo yung mga kamukha nila Banat Bay. Tignan mo naman yung mukha niyan. Pag nakita ka niyan sabihin nila, Manang Aimee, yung mukha ko, imagine mo na lang na itlog ni Digunyo. Diba? Yun, yung mga mukha nung mga grupo ni Banat Bay. Imagine mo na lang na yun yung mga itlog ni Digunyo. O may bonus pa. Tama, mali, mga kababayan. Kasi yung mga kababayan, kasi Pinklawan, Dilawan, lalo loyalista mga kababayan, galit na galit kay Aimee. Oo, galit na galit kay Aimee. Yung mga Ilocano, yung mga taga-Norte, galit na galit sa'yo. Yung mga dati, sabi, pagbigyan nyo, Marcos pa rin yan eh. Wala na! Wala na mga kababayan ko, wala na. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.